Nanatili si Samantha sa ospital sa susunod 3 araw. Madalas lang siyang tulala. Wala na yung dati niyang ngiti. May mga pagkakataon na mapapaiyak na lamang siya. Lahat ay nangyayari sa parehong oras. Nalaman niyang ampon lamang siya. Niloko siya ng kanyang asawa at sa kapatid pa niya at namatay ang kanyang sanggol. Ang sanggol na nagkataong tanging pag-asa ni Samantha. Ang pinanggagalingan niya ng lakas. Lagi lang nasa tabi niya si Carlo at Anna. May mga oras na hawakan lang ni Carlo ang kamay niya without even saying anything. He just wants Samantha to know that she is not alone. Don Julio is always around as well at hindi nito hinahayang makapasok sa kwarto ng apo kahit pa sa araw-araw ay totoo. Nasa bahay lang si Blake ng gabing iyon para magpahinga pero babalik din agad siya sa ospital para tingnan si Samantha. Inis na inis siya dahil hindi man lang umaalis si Carlos sa tabi ng kanyang asawa. Nakaidlip na siya na mapanaginipan niya ang mga sinabi ni Samantha kaya tila mo siya binabangungot sa pagkakabalikwas sa kama. Why would you let me die? Save me! What the hell? Hingal na sabi ni Blake sa sarili. Hindi na rin siya makatulog ulit. He opened his laptop para tingnan ang mga trabahong hindi niya inaasikaso for the past few days. Isang email ang umagaw sa kanyang pansin. It is tagged as important. Kaba ang sumalubong sa kanya as he clicked on the email. Bumungad sa kanyang manifest ng Cruz na sila kilala years ago. He saw his name as well as his grandpa's name, but he was not ready seeing another familiar name on the manifest. Samantha Estela Jimenez. Basa naman ni Blake ng mga sandaling iyon. Tila naman hid ang buong katawan niya at tumigil ang mundo niya. Samantha is also in that cruise. Could it be that? Shit! Ani naman ni Blake sa kanyang sarili. Naihilamos ang dalawang kamay sa kanyang mukha. Nagmamadaling bumaba si Blake at nagtungo sa bahay ng lolo niya. He needs answers kaya mabilis niyang pinatakbo ang kotse. Gabing-gabi man sumugod si Blake sa mansyon ng abuelo. Lolo! Lolo! Malakas na tawag ni Blake sa kanyang abuelo. Ano ginagawa mo dito, Blake? Walang emosyong tanong ni Don Julio sa apo dahil hanggang ngayon, galit pa rin ito. Lolo, si Samantha. Is she the girl who saved me 15 years ago? Kinakabahang talong naman ni Blake. I never thought it would take you this long to figure out, Blake. Why do you think I would choose her to be your wife? I owe her your life, yet you took a life in return. Malamig pa rin tugon ni Don Julio. Natigilan si Blake sa puntong iyon. Napagtanto niya kung bakit nagkaroon ng pakiramdam ng pagiging pamilyar kay Samantha. Ngayon, alam na niya kung bakit sa tuwing nandyan siya, narin ang pakiramdam na kilala niya ito sa buong buhay niya. Bakit? Bakit di mo sinabi sa akin? Ani Blake na medyo tumataas ng boses. I know she loves you. I can see it right through her eyes. Ayoko mahalin mo siya ng dahil sa utang ng loob. I find a way para makasama mo siya. For you to know that she is the girl in your heart that you have been longing for. Wala pa ring emosyong tugon ni Don Julio. Ano ba itong nagawa ko? Itinutulak kong palayo ang taong matagal ko nang hinahanap. Ani Blake na tila manalugi ng milyon-milyon sa negosyo. Lolo, what am I gonna do? She hates me. Kung kailan natanggap ko na siya ng laman ng puso ko, siya pala yung babaeng dahilan bakit wala makapasok dito. Ani Blake sabay turo sa puso niya at umiiyak na. Pagdusahan mong ginawa mo, Blake. Sinasaktan mong asawa mo and from what I've heard, pinagsamantalan mo siya. You are one sick of bastard. Ani naman ni Don Julio na makikita mo naman ang galit sa mga mata nito. Lolo, ani naman ni Blake na nakikiusap sa abuelo. Wala akong apong kriminal. Sa tuwing magkikita kami ni Samantha, halos hindi ako makaharap sa kanya because I pushed her to you. Ngayon naging miserable ang buhay niya at yun ay dahil sa'yo. Weekend Don Julio galit na galit pa rin. Hindi ko sinasadya na mawala ang anak ko. Hindi ko yun ginusto, lo. Sana naman alam niyo na dugo at laman ko rin ang baby na yon. Nawalan din ako ng anak. Anak ko nang namatay. Hindi na rin niya napigilan ang emosyon dahil nasasaktan din siya. And whose fault do you think is that? Galit na sigaw rin ni Don Julio. Hindi ko sinasadya, lolo. Nahihirapan din ako. Anak ko yun. Ano naman ni Blake na nanghihinang napalahod sa sahig. Umalis ka na, Blake. Dumating na ang pinakahintay mo. She will be out of your life in no time. Galit pa rin sagot ni Don Julio bago tinalikuran ng apo. Lolo! Lolo! Lolo, don't please. Don't take her away, please. Ani Blake pero hindi na siya pinakinggan ng abuelo kaya't nasuntok na lang niya ang sahig. Umalis siya naman siya na nalaglag ang balikat. Galit sa kanya si Samantha. Galit din sa kanyang lolo niya kaya hindi siya makakahingi ng tulong dito. Sa mga nalaman niya ngayon, hindi niya mapigilang sisihin din ang sarili. Kahit para lalaki siya, hindi niya mapigilan na umiyak nang nasa loob na siya ng kotse. Nakita ka kita Samantha, pero bakit kung kailan ang lapit-lapit mo na, ngayon pa kita hindi mahawakan? Patawarin mo ako Samantha? Ani Blake habang humihigpit ang pagkakahawak sa manibela. Dumiretso siya sa ospital para subukan makita si Samantha. Nasa labas pa lang hinarang na siya ng mga tauhan ni Carlo para bantayan si Samantha at dahil gumagawa nito ng eksena doon, nilabas ito ni Carlo. Hindi ka ba marunong umintindi, Blake? Ayaw ka na niyang makita. Masaya ka na dapat. Natupad na ang gusto mo. Ano naman ni Carlo na galit sa dating kaibigan.
Carlo, please let me in. I want to see my wife. Ano naman ni Blake? No, hindi na ako papayag na lumapit ka sa kanya. Every time nandyan ka, lagi na lang siya nasasaktan. Umalis ka na, Blake. Bulyaw naman ni Carlo at tangamang tatalikuran niya ito. Nagsalita si Blake. Carlo, nakikiusap ako sa iyo. Gusto ko lang siyang makita. Parang awa mo na, gusto ko makita babaeng nagdita sa akin 15 years ago. Ano naman ni Blake na umiiyak at nakikiusap kay Carlo. Doon naman natigilan si Carlo. Anong sinabi mo? Tanong ni Carlo habang nakakunat ang noo. Siya yung babaeng bata noon, sa cruise. Yung babaeng humawak ng kamay ko para hindi ako mahulog. I found her, Carlo. Paliwanag naman ni Blake at unti-unting naningkit ang mga mata ni Carlo. Nagulat na lang si Blake na isang may malakas sa sandok ang dumapos sa mukha niya. If Samantha is that girl, ang kapal na talaga ng mukha mo magpakita rito. Tang-ina, Blake. Napatay mong anak ninyo at buntik na rin si Samantha. Niligtas ka niya pero isa ka palang demonyo. Sana nga hindi ka na niligtas para hindi siya nahihirapan ng ganito. Galit namang sigaw ni Carlo. Carlo, kahit ilang suntok tatanggapin ko. Just let me see her, please. Ari naman ni Blake na hindi pa rin nawawala ng pag-asa sa pagmamakaawa kay Carlo. Kahit ilang suntok ang tanggapin mo, you will never be able to ease her pain. Ari naman ni Carlo bago tumalikod at binili na ng mga bantay na siguraduhin hindi makakapasok si Blake. Tigagal si Blake sa kinatatayuan. Hindi na rin niya magawang sagutin pa si Carlo. Is that true, Samantha? I will never be able to ease the pain that I've caused you. Tanong naman ni Blake sa kanyang sarili when Carlo's voice echoed his mind, saying those words. I have good news, Samantha. Pwede ka nang umuwi ngayon. Medyo malakas ka na rin pero mag-iingat lang ha. Ani naman ng doktor kay Samantha. Thank you po, Doc. Wika na si Samantha na hindi pa rin makuhang umiti. Samantha, you can stay with me. Ani Ana dahil alam niyang ayaw makita ng kaibigan ang kinalakayang magulang pati ang asawa nito. Thank you, Ana, but no. Carlo, can you bring me home? Sa bahay namin ni Blake? Wika na Samantha. What? Are you out of your mind, Samantha? There is no fucking way I will bring you there. Ani naman ni Carlo na tila mo na high blood sa narinig mula kay Samantha. Please, Carlo. I need this. I have to do this. Ani naman ni Samantha na hindi na nila alam kung anong tumatakbo sa isip nito ngayon. Samantha naman, siyang Wika ni Ana na hindi may tulan sasabihin dahil ayaw niyang maalala na naman ni Samantha ang nangyari. I know. Siya ang pumatay sa baby ko. Sagot ni Samantha na tumulo na naman ng luha sa naalala. Then why do you have to do this to yourself, Samantha? Tanong naman ni Carlo. I just need to do this for myself, Carlo. So please take me there. Ano naman ni Samantha? Tinignan mabuti ni Carlo sa Samantha. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit pero kita niya sa mga mata nito na buo ng desisyon nito. Alright, Samantha. I'll take you there. Ano naman ni Carlo? Pero Carlo, it's okay, Anna. I'll be there. Wika ni Carlo. Carlo drove her to Blake's place. As Samantha stepped out of his car, she just stood still, looking at the house silently. Mabuti na lang wala doon si Blake. Si Manang Esther na nagbukas ng pinto para sa kanya. Samantha? Anak, mabutit ligtas ka. Tinakot mo ko, iha. Ani Manang Esther sa kaniyakap at mahigpit sa Samantha. Pasensya naman kung nag-alala ka. Aakyat po muna ako sa kwarto ko. Kayo na po munang bahala kay Carlo. Wika na Samantha. Maiwan muna kita dito, Carlo. Tumango lang ang huli. Pagkapasok ni Samantha sa kwarto, hindi niya napigilan ang sakit na nararamdaman. It's like feeling the pain all over again. Pakiramdam niya yung nangihinang buong katawan niya, so she just sat on her bed. Anak, sorry kung hindi kita naingatan. Sana pala lumayo na lang tayo. Kasama pa sana kita at nagpapalaki ka dito sa tiyan ko. Hindi mo sana ako iiwan. Ani naman si Samantha talking to herself. Napatingin si Samantha sa malaking portrait ni Blake. Ito nag-iisang picture nila magkasama. She gently touched the portrait as if remembering every part of it. A face without any emotion. That is Samantha right now. Inilabas ni Samantha ang malaking maleta. Inisa-isa niya ang mga gamit at damit niya. Ang tagpuin ng nabutan ni Blake na makapasok siya sa kwarto ni Samantha. Kakarating lang niya takita agad niyang kotse ni Carlo. Hindi niya alam kung anong ginagawa nito sa bahay niya pero agad rin nilapitan ng kaba ang iniisip niya. He will not go to his house without any reason. So far si Samantha dahil ng pagpunta niya doon. Nagmamadali siya mababa sa kotse at sa backdoor dumaan. Blake's thoughts are full of hope. Kung umuwi si Samantha, ibig sabihin may pag-asa pa. Tinungo niya agad ang kwarto ni Samantha and there she is, packing her things. Samantha, what are you doing? Tanong naman ni Blake, sounding so scared. Tinignan lang siya ni Samantha sandali pero hindi ito nagsasalita. She just continued what she's doing. Lumapit na si Blake, tightly hugging her from behind. Samantha stiffened. I miss you. Ilang araw na kitang hindi nakikita. I'm sorry, Samantha.
Ani naman ni Blake na hindi binibitawan ng pagkakayakap kay Samantha. Hinayaan lang ni Samantha na yakapin siya ni Blake para na rin sa sarili niya. Tama na, Blake. Ani naman ni Samantha. It's Lucas. You always call me Lucas and I wanted to say my name one more time. Ani Blake na tila maayaw may tawa ng asawa. No, Blake. Hinayaan kitang yakapin ako para na rin sa sarili ko. All I can feel is anger, hate, and pain in your arms. Wala na akong ibang nararamdaman. Wika ni Samantha ang pilit na kumakawala sa bisig ng asawa at humarap dito. Huwag mong sabihin yan, Samantha. Kaya natin to. Nandito na ako at hindi na kita iiwan. I'll never hurt you again, I promise. You will never be able to hurt me again, Blake. You've already done enough. You have killed my heart in the process. Ano naman ni Samantha na blanco ekspresyon habang nakatingin sa asawa. Huwag mong sabihin yan, Samantha. Mahal mo naman ako, di ba? Talong naman ang lumuluha ng si Blake. Tulad nga ng sinabi mo noon, I am not a saint, Blake. Napapagod din ako. No, wag Samantha. Wag ka muna mapagod. It took me 15 years to find you. Huwag mo naman gawin sa akin to. Hindi ko kaya. Ani naman ni Blake kulang sa punito ang kanyang noo at dalawang kamay ang mukha ni Samantha. Alam mo na pala, wala kang utang na loob sa akin, Blake. You don't have to pretend. Wika ni Samantha looking straight in his eyes. I am not pretending. Since that, pero pinutol ni Samantha ang sasabihin nito. Tama na. Habang nakikita kita lalo lang ako nasasaktan. Wala akong maramdaman ngayon kung hindi galit. Kahit blanco ekspresyon may tumulong luha sa kanyang mga mata. Huwag kang umiyak, Samantha. It's killing me to see you like that. Saktan mo ko. Ilabas mo lahat ng galit mo pero sana mapatawad mo ko. Ani naman ni Blake na nagsusumamo. I'm leaving you, Blake. I should have done this before when you asked me to. Tititigan lang mumuti ni Blake ang asawa dahil wala siyang mapuhop na salitang sasabihin. Hindi na kita kayang mahalin, Blake. All these years, I was blinked by what I feel for you. Wala na sa Samantha. Pinatay mo na siya. I always believe in happy endings with you. But you have broken me in a million pieces na ako mismo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Puro ng pait na tulad ni Samantha. Blake cried upon what he heard. He hugged Samantha tightly. I love you, Samantha. I love you. Ani naman ni Blake sa pagitan ng kanyang mga luha. You don't. You were just blinded by our past. That little girl in the past, mahal mo? Because she saved you. That little girl. She grew up in one snap of a finger. She have grown to hate you. Ani naman ni Samantha habang nakakulong pa rin siya sa mga bisig ni Blake. Hindi totoo yan. Mahal kita, Samantha. Huwag mo akong iwan. Not now. Hindi ngayong nahanap na kita. Stay beside me, please. Ani naman ni Blake. Let go, Blake. Let me go. Ani naman ni Samantha who managed to hold her tears this time kahit sobrang sakit na. Ayoko. Pakiramdam ko kapag binitawan kita, I will never have the chance to hold you this way again. I just want you here, inside my arms para makita mo na mahal kita. Ani naman ni Blake na tila nawawala na ng pag-asa. Ayoko na, Blake. Ayoko na. Masyado nang masakit. Hirap na ako. Kapag nakikita kita, nakikita ko yung taong pumatay sa anak ko. Yun ang nakikita ko sa iyo, Blake. At hindi ko kayang pakasamahan ng isang mamamatay tao. Maraing tura ni Samantha na nakapagpaluwag sa pagkakayakap ni Blake. Sinamanta rin ni Samantha para makawala sa asawa. Tapos na ako dito. Aalis na ako, Blake. Tumalikod na si Samantha pero bago man siya nakalabas, nagsalita ulit si Blake. Parang awa mo na, Samantha. Huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Isang pagkakataon pa. Nagmamakaawa ko, Samantha. Lahat gagawin ko para lang huwag mo akong iwan. Please, Samantha. Ani Blake na sa unang pagkakataon nagmamakaawa sa isang tao. Samantha just stared at him. Emotionless pero kitang-kita ni Blake ang sakit sa maganda niyang mukha. That look on Samantha's face is the last thing he saw before she walked away and closed the door behind her. As the door closes, kasabay noon ang pagpikit ng mga mata ni Blake at tumuro naman na masabagan ng luha sa kanyang mga mata. Shit! Hanggang dito na lang ba talaga? Samantha, hindi ko talaga kaya. Ani naman ni Blake at nagmamadaling lumabas ng kwarto para habulin si Samantha. It is now or never. Ito na ang huling pagkakataon na meron siya bago tuluyang mawalang asawa. Inabutan niya si Samantha na nasa baba at nagpapaalam na kay Manang Esther. Buhat na rin ni Carlo ang maleta niya. Samantha! Tawag naman ni Blake sa asawa. Nagulat si Samantha na marinig pang boses ni Blake. Hanggang sa makalapit ito, hindi niya ito nililingon. Samantha, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. I'm begging you, Samantha. Ani Blake na kinagulat na mga naroon ang ginawa. He is down on his knees begging for Samantha to stay. Napaluha si Manang Esther sa nasaksihan. Kahit kailan hindi lumuhod ang alaga niya sa kahit kanino. Si Carlo na may napatitig lang sa dating kaibigan. He did not see this coming but Samantha, she have changed. Nakatalikod lang siya kay Blake refusing to face him. But Carlo can see her tears. Carlo, let's go.
Ano naman ni Samantha na pilit pinabaliwala si Blake, kaya wala nang nagawa pa si Carlo kundi sundin si Samantha. Samantha! Samantha! Huwag mo akong iwan, maawa ka sa akin. Samantha! Sigaw ni Blake na nakalakad palayo sa kanya, ang asawa, na hindi man na siya tinapunan kahit isang tingin. Hindi magawang tumayo ni Blake mula sa pagkakaluhod niya, pero sigaw lang siya ng sigaw para pigilan si Samantha. Hihintayin kita, Samantha. Hihintayin kung dumating ang araw na mapatawad mo ko. Ani pa ni Blake na walang tigil ang tulo ng luha habang nagsasara ng pinto ng kotse ni Carlo. Blake, tumayo ka na, iho. Wala na si Samantha. Wika ni Manang Esther na lapitan nito ang alaga at awang-awa dito. Wala na siya, Manang. Iniwan na niya ako. Wala na siya. Ani naman ni Blake at napayakap na lamang. Ito, kay Manang. Sa sasakyan naman nakiramdam si Carlo. Parang may sariling mundo sa Samantha ang tulala lang at kailan naman iniisip kaya nagulat pa si Carlo na magsalita sa Samantha. Carlo, pakitid naman ako kay Lolo Julio. Sige, Samantha, magpahinga ka na muna dyan. I know how hard this is for you. Ani naman ni Carlo. Thank you, Carlo. Ilang sandali lang nakatulog rin si Samantha. She looked so tired and so fragile. Carlo saw tears on her eyes and he just wiped it using his hand. Be strong, Samantha. Just hang on. Ani Carlo sa natutulog na si Samantha. Sinalubong sina Samantha at Carlo ni Nana Martha pagkarating nila sa mansyon ni Don Julio. Don Julio, Don Julio. Nandito po si Senyorita Samantha. Sigaw naman ni Nana Martha at agad namang lumabas si Don Julio. Samantha, iha, what are you doing here? Sabay yakap dito. Lolo, ani Samantha na napaiyak na as the Don hugged her. Shh! Hush, sweetheart. What's wrong? Tanong pa rin ni Don Julio habang yakap pa rin to. I left him. Sagot naman ni Samantha na lalong napaiyak sa mga binitawang salita. Everything will be okay. In the right time, soon enough you will heal. Alo pa rin na matanda kay Samantha na bagyang tinulak ito para makita mga mata ni Samantha. Lolo, can I stay here kahit sandali lang? Hindi na ako makakauwi sa amin. They're not my family. They did not even treat me as one. Ani naman ni Samantha na hindi talagang mapigilang umiyak dahil sa sabay-sabay na pangyayari sa buhay niya. I am your family, Samantha. You always have me, remember that. You can stay here with me for as long as it takes. This is yours. Ani naman ni Don Julio. Thank you, Lolo, pero si Blake. I will make sure na hindi siya makakapasok sa mansyon, iha. If that's what you're worried about. Ani naman ni Don Julio nakangiti na kay Samantha. Pero apo niyo siya, Lolo. Ayoko namang... Pero pinutulagan ng matanda ang anumang sasabihin niya. And so are you. At hindi ko kukonsinti ng pagkamaling ginawa niya. We need to face the consequences of our action, and he is not an exemption. Paliwanag pa na matanda para mapanatag ang isip ni Samantha. Thank you, Lolo, for being there. Parehong-pareho kay Lolo Santiago. Ano naman ni Samantha na naalala ang Lolo na nagpalaki sa kanya. Your grandfather is a good man, Samantha, and I will take care of you like he did. I promised him that when he was still alive. Wika ni Don Julio. Nakangating tinignan na Samantha si Don Julio with tears in her eyes. Speechless on what she heard. Do you want some ice cream? Masuyong tanong naman ni Don Julio kay Samantha. Umiiyak may napatango na lang si Samantha. This old man knows her weakness. Good. Nana Martha, samahan mo muna si Samantha na kumuha ng ice cream. Tapos susunod na lang kami ni Carlo doon sa garden. Ani naman ni Don Julio. Sige po, Don Julio. Sagot ng kawaksi at inakin niya si Samantha para kumuha ng ice cream. Nang makaalis ang dalawa, hinarap ni Don Julio si Carlo. Salamat, Carlo, for always being there for her when my own grandson can't. Ani naman ni Don Julio sa binata. I love her, Don Julio, and I will do everything for her. Ilang segundo rin silang nagtitigan bago rin salita si Don Julio. I can see that, but Samantha have been through a lot. Kung ano man ang magiging desisyon niya, isusuportahan ko. I hope you do the same. Makahulog ang sabi ni Don Julio sa binata. Mahal ko po si Samantha. I want her to be happy. Mabuti naman, kasi maaari magkaroon ng desisyon si Samantha para sa sarili niya so that the wounds will heal. Hindi mo natin yung maintindihan but that's her way of coping up. Ano naman ang matanda? I'm not as selfish as your grandson, Don Julio. Alam ko kung anong gusto ninyong sabihin, pero hindi ako humingi ng kapalit sa pagmamalasakit ko kay Samantha. Mabuti nagkakaintindihan tayo, Carlo. Tayo na. Hinihintay na tayo ni Samantha. Ano naman ni Don Julio kaya nagtungo na sila sa garden. Nagkwentuhan ng si Don at pilit ay iniiwasan ng paksa tungkol sa nangyari. Makalipas ang ilang oras, nagpaaram na rin si Carlo. Nakahinga na siya na maluwag nang dahil hindi na pinili ni Samantha si Blake. Nagpaayos ako ng mga gamit mo sa kwarto, iha. Magpahinga ka na muna at alam kong pagod ka rin. Ano naman ni Don Julio. Thank you, Lolo. Mauna na po muna ako. Sagot ni Samantha at saka humalik sa pisngi nito.
I am glad you're here, Samantha. I have always dreamed of a granddaughter to spoil. Ano naman ni Don Julio na nakangiti? I cannot thank you enough, Lolo Julio. Sagot ni Samantha bago tuloy niyang pumanhik sa kwarto niya. Samantalang si Blake nagpakalunod sa alak ng gabing iyon. Hindi niya matanggap na wala ng asawa sa kanya. Iniwan siya nito. Hindi niya alam kung nasa ng asawa. Wala ng asawa niya na palagi lang nasa tabi niya. Doon siya nagtungo sa kwarto ni Samantha. Doon na lang niya pwedeng makasama si Samantha. Blake just sat in there staring at their wedding picture. He is crying, putting the bottle of whiskey on his mouth without even bothering to use a glass. He lay there on Samantha's bed at niyakap lang niya ang mga unang ginamit ni Samantha. Tears just keep on falling. Samantha! Samantha! Ani ni Blake sa gitna ng kanyang kalasingan at yun na nakatalugan ito. Ilang araw nang ganoon si Blake. Hindi na rin siya nakakapasok sa opisina. Gigising, maglalasing, makakatulog. Si Samantha naman ganoon din. Tulala lang at di nagsasalita kapag kinakausap. Ganon siya sa araw-araw na binibisita siya ni Ana at Carlo. Binisita ni Carlo ng araw na yun sa Samantha. Hindi din niya alam kung paano babalik si Samantha sa pagiging masiyahin. Naisip niyang isama ito sa kanyang mommy dahil alam niya na mahilig ito sa mga paintings. Hi Samantha, bati naman dito ni Carlo. Ikaw pala Carlo, ano naman ni Samantha? Magbihis ka Samantha, pupunta tayo sa gallery. Hinaharap ka ni mommy ko sa raw niyang ipakita sa iyo mga bagong dating paintings. Pero Carlo, kasi... Ani Samantha, nagusto sanang tumanggi, pero hindi siya binigyan ito ng pagkakataon para tumanggi. Samantha, ang sabi ni mommy, wag na wag ako magpapakita sa kanya kapag hindi kita naisama. Ani naman ni Carlo nakangiti, kaya wala na nagawa sa Samantha. Sige na, Carlo, sasama na ako. Ikaw talaga. Magbibihis lang ako sandali. Thank you, Samantha. Hihintayin lang kita dito. Ani naman ni Carlo bago umakyat si Samantha sa kanyang kwarto. Mabuti naman at pilit mong lumabas si Samantha. Makakabuti yun sa kanya. Wika ni Don Julio, na narinig palang usapan nila. Nahihirapan po ako kapag nakikita ko siyang ganyan. Sagot ni Carlo. Thank you, iho. Malalampasan niya rin to. Ilang sandali pa'y bumaba na rin si Samantha. Pumayat ito pero talagang lutang pa rin ang kagandahan ng babae. You look good, iha. Ani Don Julio. Thank you, Lolo. You're beautiful, Samantha. Singit ni Carlo napatitig na naman sa kagandahang nasa harapan niya. Kung ano nang sinasabi mo, Carlo, halika na't pakainintay na tayong Tita Belinda. Wika ni Samantha na namulan naman sa papuri ni Carlo. Sige na nga, shall we? At inilahad ni Carlo ang braso niya para kay Samantha. At mabili may tinanggap ni Samantha ang braso ni Carlo at ikinapit niyang kamay niya roon. Habang daan tahimik si Samantha, natutulala pa rin to habang nakatingin sa bintana. Hanggang sa makarating sila sa gallery ay, you don't have to say sorry. At pinagbuksan na ng pintuan si Samantha. Samantha, I miss you. How are you? Bati ni Belinda. I'm okay, Tita Belinda. Coping up. I have a lot of things to show to you. Come with me. At tinilan nito si Samantha na tila hindi na napansin si Carlo, kaya napatawa na lang at napailing si Carlo. Pinagmamasa niya lang si Samantha. Habang nakatingin kasi ito sa mga paintings, tila nakalimutan nito. Sandali ang mga problema. Ang gaganda nito, tita. Who is the artist? Tanong naman ni Samantha na tila mo isang bata na nakakita na mapagpapasaya sa kanya. The artist is only known as a Duke. These paintings are from France. Sagot ni Tita Belinda. Tinitigan lang ni Samantha mga paintings. These paintings are full of warmth. He enjoyed every stroke he make. Ano naman ni Samantha habang nakatitig lamang sa mga paintings. How do you think of being the next curator of this place, Samantha? Biglang tanong ni Belinda. Po? Nagulat namang tanong ni Samantha na napalingon sa mama ni Carlo. Think about it, Samantha. Maganda para sa iyo mapaligiran ng mga bagay makapagpapasay sa iyo. By just looking at you, ramdam ko kung gaano kagana pakiramdam mo ngayon nandito ka. Ani naman ni Tita Belinda. But Tita, I had no experience in this. Wika ni Samantha nagdadalawang isip. Experience are being learned, iha. But you have the heart to look through those paintings. Tita, is that a yes or a no? Tanong ni Tita Belinda na nakangiti. Unti-unting gumuhit ang bagyang ngiti sa mga lamin ni Samantha. Yes, Tita, I want to do it. Nagulat may masaya si Carlo tinanggap ito ni Samantha. Pero hindi niya inaasahan na sinabi ng ina. You need to attend a 1-year training and certification in France, iha. Ani naman ni Tita Belinda. Mom, singit naman ni Carlo. Samantha needs this, Carlo. By the time na makabalik siya, there may still be scars, but at least the ones have healed. Ani naman ni Belinda sa anak. I don't know, Tita. Sagot ni Samantha. You are still holding on to something, Samantha. Ayaw mo bang mag-move on? I want to, Tita. Then help yourself, Samantha. Pag-isipan mo, let me know, okay? 2 weeks from now, alis mo kung papayag ka. Ani naman ni Tita Belinda.
Iniisip ni Samantha ang alok na mommy ni Carlo. Hanggang sa makarating sa bahay, tahimik silang pareho. Salamat, Carlo. Mag-ingat ka pa uwi. Sige, pasensya ka na pala sa mommy kanina ha. Nabigla yata. Hindi, tama naman siya. Sige na, Carlo. Gusto ko na magpahinga. Nasa kwarto na si Samantha. Hindi niya mapigilang isipin ang sinabi ni Tita Belinda. Am I really still holding on to something? Bulong ni Samantha na kausap ang sarili niya na mapadako ang tingin niya sa kanyang kamay. Hanggang ngayon suot pa rin yung wedding ring nila ni Blake. I can't hold on anymore, Blake. Wika ni Samantha. Sabay ng pagturo ng luha niya ay ang pagtanggal niya sa singsing na simbolo ng kasal nila ng asawang si Blake. Ano ang gagawin ni Samantha ngayong tinilikuran na niya ang asawa? Tanggapin kaya niya ang offer ng ni Carlo na mag-training siya sa France? Ito na ba ang bagong simula para kay Samantha? Para na si Blake? Yan po ang ating alamin sa susunod nating kabanata.